check. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. The saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. God is good, and all the time God is good. So good morning, everyone. Man, so are we excited to be in the house of the Lord today? Man, so iniimbitahan ko nga po ang ating mga kapatid na nasa labas. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain.
Okay, welcome po sa gawain ng Panginoon. Ngayon po ay July 18 to 2026. Diba? So napakabilis po talaga ng panahon. Salamat po sa Panginoon sa paggabay niya sa atin. Okay, so everyone is seated. Nakaupo na po ba ang lahat? Okay, so let us praise the Lord, no? So, welcome po muli. Maging sa ating mga kapatid na nasa online, welcome po sa gawain ng Panginoon. And sabi nga, today is a special day because the Lord has given us another opportunity to gather together. Diba? Napakabuti po ng Panginoon na ngayon ay sama-sama po tayo muli na magpupuri sa ating Panginoon. No matter what challenge we face, we can rejoice because God is faithful. His mercy is new every morning, and His love never fails. Di po ba? So church, family, welcome back po sa gawain ng Panginoon. So, iniimbitahan ko nga po ang bawat isa na tumayo. So, kaway-kaway muna tayo sa ating mga katabi, sa ating mga kapatid, no? So let's greet everyone with the love of Christ. Amen. So if you have Bible with you, samahan nyo nga po akong magbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Psalms 95, 1-6. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyful to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyful to His with psalms. For the Lord is the great God, and the great King above all God. His hands are the deep place of the earth. The heights of the hill are His also. The sea is His, for He made it, and His hand formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Heavenly Father, we come before you, presence today with a heart of gratitude and praise. Thank you, Lord, for gathering us together as one family in Christ. Thank you, Lord, for the opportunity to worship you, O God. Lord, we lift up the entire congregation before you, prepared to receive your love, encouragement, and guidance today, O God. Lord, touch those who are carrying burdens, strengthen those who are weak, and renew the faith of everyone who is here today, O Lord. Let your peace, joy, fill every life this day, O God. Father, we pray for all the church workers and servants that you will use today, O God. Thank you for their lives. Thank you for their dedication, O God, for their commitment and willingness to serve you, O God. We pray for the strength, wisdom, humility, and joyful heart as they minister your people today, O God. May their service bring glory and honor to your name, O Lord. Lord, we also lift up our worship team, O God. Anoint their voice, their instrument, and their hearts as they lead into us into worship. May they not just sing songs, but minister through the power of the Holy Spirit, O Lord. Let every praise and worship bring people closer to you, O Lord. Father, we pray for our pastor. Strengthen them, guide him, and give him a wisdom as he delivers your message today, O Lord. May the word that he shares comes from you and touch every heart. Give him boldness, clarity, and anointing to preach your truth. Let your word bring transformation, encouragement, and spiritual growth to everyone, O Lord. Lord, we especially welcome new believers and newcomers today, O God. Thank you for bringing them here. May they feel your love, acceptance, and presence among us, O Lord. Let this church be a place where they experience hope, friendship, and deeper relationship with you, O God. Hallelujah, Lord. As we begin this service,
We surrender everything to you, O God. Take control every part of this gathering. May worship, prayers, and fellowship be pleasing in your sight, O Lord. And also we lift up to you those our brethren who are coming na wala pa po dito, O God. Lord, we pray, O God, that you will protect them and guide them upang makasama din po namin sila sa pagpupuri sa inyo, O God. We lift up to you even, O Lord, those who are in the name of Jesus. We all ask these things in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen and amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Lahat nga po ng young people dito sa loob ay sumigaw ng hallelujah. Amen. Ang young people daw po ay 80 years old pababa. Okay? So lahat nga po ng young people dito ay sumigaw ng hallelujah! Amen. Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa oras na to. Amen. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Awitan po natin siya. Amen. Every tribe, Luzon, Visayas, Mindanao ka man, dapat mo purihin ang Panginoon sa oras na to. Amen. Hallelujah. We praise you, Jesus. katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, God. Wala kang katulad, O Diyos. Come on. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, O God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise and glory. Praise and glory. Honor and strength unto our God. Unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God.
Yes, oh God. Yes, Father. Ang sabi po sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo kung humihinga pa. So we need to praise the Lord. Amen? Hallelujah. Glory to God. Amen. We praise you, Jesus. Hallelujah. You deserve all the praises, oh Lord. Yes, Jesus. Thank you, God. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. I'm praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. And praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise. Yes, oh Lord, we will praise you, Jesus. Oh my soul, come on, church. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. I'll praise cause I know, yes, oh God, you're still in control, oh Lord. Yes, Jesus. Your praise is a weapon. It's more than a sound. Come on, let's shout. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, come on. Praise the Lord. Oh, my. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How should I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Amen. Amen. Hallelujah. Today we will declare that we will praise the Lord because He's sovereign. Amen. Amen. I'll praise because You're sovereign. Praise because You reign. Praise because You rose and defeated the grave. I praise because You're faithful. Praise because You're true. Praise because there's nobody greater than You. I praise because, yes, oh God. Praise because, yes, oh Lord, we will praise You, Jesus. I praise because You're faithful. Praise because You're true. Praise because there's nobody greater than You. Praise the Lord. Oh my, come on, let's praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Amen. Hallelujah. We will praise You, Jesus. Yes, oh God. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Thank You, Jesus. We will praise You, oh God. Thank You, Jesus. As long as we're breathing, oh God, we will not be quiet to praise You, oh Lord. Hallelujah, Jesus. Thank You, Panginoon. Napakabuti Mo, oh God. Thank You, Jesus. Yes, oh Father, nothing can stop us, Panginoon, para purihin Ka, Lord God.
And you know, Jesus, kung ano po, Lord God, yung nafe-feel ng bawat isa, Panginoon. Lord, there are fears, Panginoon. Meron pong takot sa mga nangyayari sa paligid, Lord God. May mga anxiety, Father God. Lord, right now, Father, nothing will change, Panginoon, because your goodness will follow us all the days of our lives, oh God. And today, Jesus, we will lift you up because of your goodness, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Yes, oh Jesus, from the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus, you are so good. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice, oh Jesus. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. Yes, Jesus. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my
all our praises, oh God. Thank you, Jesus. You deserve all the glory and the honor, Jesus, today, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for inhabiting the praises of your people, oh Lord. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, all the voices, let us sing. All the saints and angels, they bow before your throne. It's true. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. You are worthy, oh God. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy, oh Lord. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You deserve all the glory, Jesus. Yes, oh God. And we want to offer you, Jesus, whatever in our hands, oh Lord, tonight, to this morning, oh Jesus. Lord, touch each and every one of us, oh God. We declare your worthiness, oh Jesus, in this place. Hallelujah. Come on, church, let's worship the Lord day and night. Yes, oh God. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and
Oh, hallelujah. You deserve all the glory, Lord, and you are worthy of it all. Panginoon, maraming salamat. Patuloy ka po naming itinataas sa aming kalagitnaan. Lord, ang iyong pagmamahal ay walang katulad. Panginoon, salamat na sa umaga pong ito, ang bawat isa sa amin ay dinako mo dito po sa bulwagan na ito. Lord, thank you for giving us another opportunity to praise you and to thank you kung paano ka pong kumikilos sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat dahil alam po namin in so many ways, maging sa mga kaparaanan na hindi po namin nakikita, alam po namin ikaw ang kumikilos sa aming pong mga buhay, maging sa buhay ng aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas. And we thank you, Lord. Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy, ang aming pong dalangin ay ang iyong pagsiyasat sa aming mga puso. We have failed you in so many ways. Sa napakaraming mga bagay, Panginoon, kami po ay nakagawa ng mga bagay na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. May mga bagay kaming nasabi, naisip, nagawa, na hindi po nagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Patawarin mo kami, Panginoon, and by the blood of Jesus, we receive the forgiveness sa aming pong mga kapatawaran, sa aming pong mga kasalanan. And Lord, thank you because today, kami po ay malayang makakapagpatuloy sa aming pagpupuri, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. And we will also freely receive the blessings, Panginoon. Lord, salamat sa inihanda mong napakaraming pagpapala sa bawat isang narito sa umaga pong ito. May you anoint Pastor Mike as he stands here today and deliver your word, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. At gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat isa. Enable us to see all the ways kung paano po namin itong may apply sa amin pong mga buhay. Let it be, O Lord, na kung saang dako mo man kami inilagay dito sa bansang Kuwait ay patuloy mo kaming magamit. Ang iyong ilaw, Panginoon, ang hayaan mong magningning sa amin pong mga buhay. And show us more opportunities where we can share the good news of your salvation, Panginoon. Lord, we rebuke ka naman yung espiritu, Panginoon, ng pagkamahiyain. Espiritu ng pagkamatatakutin, Panginoon. Lord, in the midst of everything that's happening right now sa bansang Kuwait, kailangan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na magbabahagi ng iyong salita. Kaya, Panginoon, hayaan mo kami, Panginoon, na itaas ang pangalan ng aming Panginoong Hesus sa sino mang mga kausap namin. Kasabay namin sa bus, kasabay namin kumain, mga kasamahan namin sa flats, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat. Ikaw ang Diyos na nakakita sa puso ng bawat isa. Lord, and you know that a lot of us are broken. Marami kaming mga bagay na hindi namin naikukwento sa mga tao, but you, oh Lord, you know us. Marami po kaming mga bigatin, and Lord, we are here today believing na ang mga kasagutan na yan ay manggagaling sa'yo. And so we thank you. Panginoon, salamat. Patuloy ka po namin itataas sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen. So, napakasarap po talaga magpuri sa ating Panginoon. Amen. So, are we blessed, church? Amen. So, this time, we will enter into another part of our worship. So, it's our tithes and offering. Sabi nga po, giving is not because God needs anything from us. The truth is, everything we have comes from Him. Giving is our way of saying, Lord, thank you for your provisions. Diba, totoo nga po, no? So, thank you for your blessing. I trust you with everything. The Bible says, sabi po sa 2 Corinthians 9:7, each of you shall give what you have decided in your heart to give,
not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. So are we cheerful, mga kapatid? Amen. So church, let us give with a joyful heart, knowing that God sees our faithfulness. So may I invite the ushers to come and forward as we receive our tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We glorify your name, O Lord. Lord, we thank you for the blessing that you provided, O God. Lord, we offer back to you what belongs to you, O God. Lord, continue, bless each and every one. Bless the work of our hands. I-bless nyo nga rin po ang aming mga sponsor, ang lahat ng aming mga pinagkakakitaan, ang lahat ng aming mga resources, O Lord. Lord, to continue to bless nga po ito, Panginoon, maging ang aming buong sambayanan. Salamat po, Panginoon, na truly, O God, hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinababayaan sa lahat ng mga pagkakataon, O Lord. Thank you, Lord, for the provisions that you continue pour out, O Lord, sa bawat isa, O God. Lord, we lift up to you our tithes and offering today, O God, for use it for the advancement of your kingdom, O Lord. And we will continue to obey, O God, kung ano nga po yung mga pinag-uutos nyo sa amin, O Lord. Lord, salamat, Panginoon, sa kabutihan nyo. Muli, Lord, we entrust to you everything, Lord, in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen and amen. Amen. So tayo po ay, ngayon po is, we have to come, no? Ito po yung pinaka-important part of our service, no? Ito po yung receiving the God's Word. The Word of God has the power, no, to transform lives, strengthen our faith, and bring healing, and give our directions. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Amen? So let's welcome po ang ating pastor na gagamit, si Pastor Mike. Sige, palagay po natin ang Panginoon sa likod. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Nadidinig niyo po ba ako? Loud and clear po ba? Amen. Tunay nga po isa pong malaking pribileyo sa Panginoon na magbahagi ng kanyang salita para din po sa ating mga nanonood po dyan. Magandang umaga, magandang tanghali. All over the world, ng mga nanonood po sa pagkakataong ito, ay kung saan ay pag-aaralan po natin isang ministeryo na kung saan ay itinuro po ni Apostol Pablo na hindi lang dapat laging busy sa church. Meron isang dalawang tinalakay na kung saan ay kailangan din nating maintindihan. Pwede po tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ang kanyang salita. Sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 12. Okay? Kung nandiyan na po kayo, basahin po natin sabay-sabay. Ready, start. A nursing mother taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. For you remember, brothers, our labor and toil. We worked night and day that we might not be a burden to any of you, while we proclaim to you the gospel of God. You are witnesses, and God's also, how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers. For you know how, like a father with the children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner of worthy of God, who calls you into His own kingdom and glory. Meron po ba dyan sa Tagalog? Ayan, basahin po natin sa Tagalog. Ganda, basa. Kahit bigla mga apostol ni Kristo ay may karapatang kaming humingi ng anuman mula sa inyo, sa halip ay naging magiliw kami sa inyo, tulad ng inang nagpapakalinga sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay.
Mga kapatid, tiyak na natatandaan po ninyo kung paano kami nagtatrabaho at nagsisikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin naman kayo kung paano naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad na ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinapayuhan namin kayo, pinapalakas namin ang inyong loob at inaatasan at mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin at sa Diyos at tumawag sa inyo upang mapapabilang sa Kaniyang kaharian at kaluwalhatian. Pagpalain po ang pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo Lord ang aming pong mensahe na pagbubulay-bulayan sa oras ng daling ito. Samahan mo kami hanggang sa matapos sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo mo po. Hinihingin ko lang po ang inyong paningin, ang inyong puso, na handang makinig upang ma-receive po natin ang biyaya ng Panginoon. Sino po nakakatanda po sa inyo ng ating topic last Friday? Sino po yung nagsalita? Wala po siya dyan. Pastor Dodi, di ba? Ano po yung topic niya? Authentic ministry. Pakahirap po yung authentic ministry na yan. Pero bakit ba natin kailangan pag-aralan ng mga bagay na yan? At bakit ba natin kailangan apply bilang isang mananampalataya? At ngayon po ang ating pong topic, ito po yung pinakamahirap. Yung tinatawag na, parental leadership. Ang hirap yan. Kapag ikaw ay isang ama na hindi mo nagagampanan ang tungkulin mo bilang isang ama sa iyong mga anak, yung problema kanyang kapatid. Kapag ikaw isang ina na pinababayaan mo ang iyong mga anak, yung problema kapatid. Sa church po, sabi nga po ng iba pong mga nakakausap po mga kapastoran, ang sabi nila, the best way, dapat 50% ka sa church at 50% ka rin sa pamilya mo. Hindi po pwedeng more than ka sa church, less sa pamilya mo. Bakit? Ang reflection yan, oo, nagiging pagpapala ka sa mga membro mo. Oo, natutuwa yung mga membro mo sa iyo. Oo, nagiging pagpapala ka sa kanila. Pero behind that, yung pamilya mo na papabayaan mo, anong sasabihin nila sa iyo? Kaya dapat po, balance po lahat. Church and family. Yan po yung dalawang institusyon na itinayo ng Diyos. Kapag may problema ka sa church, wala kang problema sa family, mahirap yan. Kaya nandyan po ang Panginoon, at nandyan din po ang mga pastor, at nandyan din po na kung saan may mga kapatiran tayo, mga elders tayo, na pinapalakas tayo. Correct me if I'm wrong, ha? Meron po ako nadinig kasi na kailangan po natin correct. Hindi po kami lahat dito, ha? Kapag hindi ka anointed na pastor, kapag po siya ay asawa ng pastor, huwag niyo pong tawaging pastora. Tama po ba yan? Kasi baka mamaya magulas sila eh. May iba tumatanggap, merong hindi. So, para sa amin, sa akin din po, huwag niyo pong tawagin yung asawa kong pastora. Tawagin niyo na lang pong Sister Irene. Okay ba yan? Ngayon po, sa oras na ito, meron po tayong konting tatalakayin about parental leadership. Sabi po rito, parental leadership in Christian living is the God-given responsibility of parents to guide, sabi niyo ba, to guide, to nurture, and to discipline their children in the Christian faith. Ano bang klaseng disiplina ang ginagawa ng mga pastor? O ano bang ginagawang disiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak in a Christian way? May gumagamit pa ba sa inyo ng sinturon kapag gusto nyo disiplinahin ng inyong anak? Naranasan niyo ba yon na sinturonin kayo ng inyong mga anak, ng inyong mga magulang? Masakit ba? Diba? Gumagamit ba ang magulang natin ng hanger? Sa quit, hanger na lang, diba? Naranasan niyo, kaya sabi ko kay Brother Ryan, kung pwede, yung mga kabataan dito sa HOTK, papuntahin dito, para madinig din nila. Kung naranasan ba nila, o hindi, andiyan ba si Brother Ryan? Wala pa, busy pa yata siya. Mga kapatid, dapat nating malaman, in a Christian way, dapat maintindihan din natin ang ginagawa ng magulang sa kanilang mga anak. Naranasan nyo ba na paluin kayo ng magulang nyo na gumagamit ng kahoy, 2x2? Naranasan nyo ba yun? Matindi yun, di ba? Masak. Yun. Di ba? Marami tayong experiences sa buhay natin
na akala natin, sinasaktan lang tayo ng ating magulang. No. Behind that, alam niyo po, habang pinapalo tayo ng ating mga magulang, masakit din para sa kanila. Pero kailangan yun eh. Bakit? Kasi one time, magiging magulang din tayo eh. Right? Sino po ba mga magulang na dyan? Taas ang kamay. Diba? Halos lahat tayo magulang na, diba? Iba yung magulang sa trabaho, ha? Iba yun. Magulang lang. Magulang parents. Kaya po, pagdating po sa pagiging parent, mahirap po ang responsibilidad. Mahirap maging isang leader. O, leader ka nga sa church, pagdating sa pamilya, problema ka, mahirap yun. Second po, ayan. Tingnan niyo po yung isang background po dyan. Ang naguhugas po mismo dyan ay ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sabi doon, the servant leader, model in the Christian tradition, leadership in the home is never about domination or harsh control. Instead, it mirrors Jesus Christ's sacrificial loving care of the church. Pagmasan niyo lang po yung ginawa ng Panginoon, yung pagpapakumbaba ng Diyos sa kanyang mga disipulo o sa bawat mga taong kanyang kinakaharap. Hindi niya pinakita, hindi siya nagmayabang na, Diyos ako! Hindi niya ginawa yun eh. Diba? Pinanganak ang Panginoon saan? Saan siya pinanganak? Sa Sabsaban, diba? Napakabahong lugar. Pero bakit nangyari yun? Dahil gusto lang ba niyang magpakilala? Hindi. Tayo bilang isang mga mananampalataya, iba-iba ang karanasan natin sa buhay. Iba-iba ang estado natin. Ang iba dito may kaya, iba naman dito walang kaya, baka naman dito mayroong ditong kaya, bangan. Wala naman siguro, no? Kung anong estadong meron ka, dapat mong makita sa buhay mo, si Kristo. Siya'y nagpakahirap, siya'y namatay para sa'yo. Pinakita niya at pinagmamahal, pinakita niya at pinadama niya ang kanyang pagmamahal dahil kasi gusto niyang makita rin natin, mapikiraot natin ang Panginoon. Pakituloy po. Ayan. Dalawang bagay lang po ang ating pong pag-aaralan. It's about the analogy of the nursing mother. Basahin po ulit natin verse 7. Sabi doon, but we were gentle among you like a nursing mother, taking care of own children, so being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. Pumasok po sa isipan ko habang ako po yung nagtatravel, kami ng aking pong pamilya. Sabi ko, ano kayang dahilan bakit mas unang sinulat ni Apostol Pablo ang mother kaysa father? Bigyan ko po kayo ng idea. O tanungin niyo po sa sarili niyo, bakit kaya mas unang inhonor ni Apostol Pablo ang mother at father? Diba sa verse 11, pinakita naman doon, father. Anong idea niyo? Wala, diba? Wala. Ang idea po dyan, ganito po. Kung bakit sinulat ni Apostol Pablo na ang mother ang una at pangalawa ang ama, bakit alam niyo po bakit? Hindi niya masusulat yan kung hindi siya ipinanganak ng nanay niya. Diba? Kaya tayo niyo po, ang mga nanay, sinabi niya, diba? Nursing as a nursing mother. Siguro nung panahon na yun, talaga mas demand talaga ang in demand talaga ang mga nursing. Nurse siguro, yung nanay ni Apostol Pablo. Saan mo makikita yung pastor? Wala yata sa Bible nun. Mag-search tayo. Marami tayong makikita na hidden na hindi nakasulat sa Biblia. Na kung saan nakikita din natin. Mga kapatid, kung bakit po pinakita doon na nanay ang nauna kaysa tatay, kasi doon pinakikita, kundi dahil sa ating ina, hindi tayo panganganak sa mundo. Walang tatayong ako, walang tatayong kayo. Pero ano yung pinakita po sa nursing mother? Ano po? Sensya na kayo, mabilis lang po akong magsalita. Yan. Binigyan ko ng ABC. Para sa tingin ko, ang aking nanay, i-compare niyo sa sarili, ang aking nanay ay gentleness, selflessness, and deep affection. Ano yung ibig sabihin, Pastor, ng... Yan, sinulat ko po rito. Ano po ibig sabihin ng gentleness? Pag sinabi pong gentleness, the quality of being kind, mild and tender in action. Nakita niyo po?
Kaya nabuo yung tender care, di ba? Tender care ba yun? Yung sabon? Yung may mild soap? Tender care nga ba? Di ba? Kung bakit nabuo yung ganong soap na yon, kasi nandun talaga mild soap siya. Tender care. Mga kapatid, ganyan po yung ating magulang. Hindi siya yung tipong oo, may time talaga masungit yung ating mga magulang. Right ba mga anak? May mga ngumingiti. Ibig sabihin, totoo yan. Nakasimangot ang ating magulang hindi dahil sa'yo, kundi dahil gusto kanyang turuan. Pero ang ating mga magulang, ating mga nanay, nandun yung salitang very tender sila, very mild. Ganyan po tayong inaalagaan ng ating mga nanay. Ako, pinagmamalaki ko ang nanay ko. Bakit? Kasi pinalaki niya akong tama eh. Tayo bang mga anak, pinalaki ba tayo ng ating mga magulang o tinuruan tayo ng mga nanay nating tama o mali? O, tingnan niyo po yung mga katabi niyo mga nanay niyo. Tama ba? Parang hindi yata eh. Selflessness. Pag sinabing selflessness, the quality of priorities the needs, well-being instead and interest of others above our own. Biro niyo, mas inuuna pa tayo ng ating mga magulang bago kanilang sarili. Diba? Yung susubo na lang ng magulang natin, binibigay pa natin sa ating mga anak. Walang magulang siguro na lumaki yung bata na hindi naturuan. Pastor, paano yung mga nasa kalye? Nakikita natin yung mga bata, lalo sa Pilipinas, nagnanakaw. Ginusto ba ng mga magulang yun? Hindi po ginusto ng magulang yun, tingin ko. Tayo mga nandito sa Kuwait, tinuturuan ba natin yung magulang, yung mga anak natin na gumawa ng masama? Hindi, diba? Lalo ang ating mga nanay, inaalagaan yan. Diba, sabi nga, diba, ayaw nilang madapuan ng lamok. Salamat sa Panginoon, sa Kuwait, walang lamok. Wala pa ako na-encounter na lamok. Na-encounter na ba kayo lamok? Langaw. Langaw, meron yan. Ipis, konti lang ipis. Kaya nung nauwi namin yung anak namin sa ipis, nanibago siya. Kasi ang ipis dito maliliit. Doon sa Pilipinas, malalaki. Lumilipad pa. Katabi po minsan. Mga kapatid, nakita niyo po yung pamamaraan ng isang nanay sa kanyang mga anak. Ayaw niya madapuan ng lamok. Ayaw niya masaktan. Tender care ang kanyang pag-aalaga. Lahat na ginagawa. Ito po yung pangatlo, yung deep affection. Pastor, ano ba yung deep affection? Yun din yun eh. Halos parehas lang. Tender care for someone or something. Nakita niyo po kung paano talaga inaalagaan. Tagalogin nga natin, Pastor, ano ba ibig sabihin ng gentleness? Pag sinabing gentleness is kahinaunan. Ang lalim, Pastor. Ano yung kahinaunan? Ano ba yung kahinaunan? Yung magagaling natin mga Tagalog, si Pastor Oka. Pastor Oka, ano po yung kahinaunan? Ang hirap no? Hindi ko na yata naabutan niya. Malumanay, di ba? Kahinaunan. Yung bang talagang kapag nagsalita yung ating mga nanay, talagang hindi basta sumisigaw yan. Ganun ba mga nanay natin? No, hindi, Pastor. Pag sumigaw ang nanay ko, mula dito hanggang labas, dinig na dinig ko. Kahinaunan. May kahinuhunan. May pagpipigil ang ating mga nanay. Selflessness. Ano yan, Pastor? Pagiging hindi, makasarili. Sabo? Hindi naman makasarili ang ating mga magulang eh. Ang ating mga nanay. Diba? Mas inuuna niya pa nga yung sarili natin kaysa sa kanya. Tingnan niyo po yung mga anak natin. Binibihisan natin sila, binibilan natin yung magkakaya natin para si kagaganda niya. Pero yung mga nanay natin, ano yung mga itsura nila? Diba? Tingnan niyo yung mga nanay niyo. Ano itsura ng mga nanay niyo? Pinagmamalaki niyo ba ang nanay niyo or hindi? Dapat natin i-proud. Maging proud tayo sa ating mga magulang. Deep affection means malalim na pagmamahal. Nakita niyo po yung pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak? Malalim na pagmamahal. Kapag malalim na pagmamahal, nandun yung pag-uunawa. Nandun yung inuunawa niya na mabuti yung kanyang mga anak. Minsan, diba, meron tayong gusto sa ating mga anak, pero yung mga anak, ayaw nila.
Naalala ko po, nung ako po nasa Bible School, isa po sa subject namin is about Christian home. Alam niyo po, sa panahon noon at sa tingin ko sa panahon ngayon, halos parehas. Bakit? Pansinin niyo po at ewan ko po kung mali ako sa inyo. Ano po minsan na madidinig niyo o nakikita niyo sa inyong mga anak? Mas pinagkakatiwalaan nila, lalo sa mga sikreto, ang mga kaibigan nila kaysa magulang nila. Tama ba ako? Diba? Meron silang ayaw nilang sabihin sa kanilang mga magulang kasi alam nila hindi sila papayagan eh. Kasi iniisip ka agad nila, naku, baka mami, hadlangan lang ako ni nanay, ni tatay, ni daddy, ni mami. Isasabihin ko na lang sa aking mga kaibigan. Pero ano nangyayari? Napaparewara ang buhay nila. Mga kapatid, kami po mga magulang, dapat yung pagkatiwalaan. Kasi yung nararanasan nyo ngayon, naranasan na namin. Alam na namin yung nangyayari. Kaya po, mga kapatid, kung bakit ipinakita po ni Apostol Pablo ang unang salita dyan ng analogy of a nursing mother. Kasi hindi siya makakapagsabi ng mga bagay na yan, hindi niya magagawang isang bagay na yan kung wala siyang nakikita sa kanyang nanay. Kaya dapat po maging proud tayo sa ating mga magulang, sa ating mga nanay. Second thing, pangalawa, ito pa pala, sabi niya sa Isaiah chapter 49, verse 15, sabi niya, can a woman forget her nursing child? Then she should have no compassion on the son of her own womb. Even this may forget, yet I will not forget you. Tanyo po yung salitang sinulat ni Isaiah. Kung paano niya naramdaman bilang isang anak, kung paano tumayo, naghirap, nagmahal, ginawa ang lahat para sa kanyang mga anak. Ganyan po ang mga nanay. Diba? Kung kinakailangan umutang para mapag-aral ang kanyang mga anak, gagawin niya. Diba? Ganyan po tayo kamahal ng ating mga nanay at dapat maging proud tayo sa ating mga nanay. Number 2. Ayan. The father's encouragement. Naging encouragement ba tayo mga tatay, sa ating mga anak? O hindi? Hindi, mas magaling mag-encourage si nanay kaysa si tatay. Kasi si tatay masyadong busy sa trabaho. Kasi si tatay mas inuuna niya iba kaysa ako. Kaya tanyo, kung kadalasan talagang nilalapitan ng anak, nanay. Barkada. Tatay bihira. Ito po'y dapat maging leksyon sa atin. 1 Thessalonians chapter 2, verses 11 to 12, nag-jump tayo. For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God who calls you into His kingdom and glory. Ngayon, ano po may pagmamalaki ng isang ama kung mismo sa sarili niyang tahanan hindi niya magawa ito? Anong masasabi ko bilang isang pastor at ano po pwede kong may pagmalaki kung sa sarili kong tahanan hindi ko magawa ito? Paano ka makakahandling na paano ka magiging isang magaling na leader kung mismo sa tahanan mo mayroon kang problema? Letter A. Yan po ang dapat maging isang ama. To guide, to comfort, and to challenge his children. Bilang mga ama, tayo mga ama, dapat lagi nating i-guide ang ating mga anak. Bigyan natin siya ng time. Masyado kasi tayong pressure sa ating trabaho. Diba? Kaya yung ulo natin, iba na nangyayari. Pansinin niyo yung buhok niyo, nababawasan na, diba? Hindi dahil sa tumatanda na, nagkakaedad na, talagang mawawala yan. Pag titingin ka sa salamin, makikita mo ang buhok ng tatay mo, parang namumuti na. Bakit kaya, pastor? Siyempre nagkakaedad eh. Pero dahil po sa sobrang trabaho, isa rin po naapektuhan yan. Pero kailangan nating bigyan din po ng pansin at oras ang ating mga anak. Time. Time to talk. Time to pray. Bigyan po natin ng panahon. Mamaya, pagkatapos ng service, igala natin yung ating mga anak. Ibigay natin yung nararapat. Hindi yung gusto lang niya. Kailangan natin siyang i-guide eh. Number 2, comfort. Kailangan natin i-comfort eh. Kailangan nating
kailangan natin laging pong pakikinggan yung ating mga anak. Hindi yung laging tayo nasusunod. Correct me if I'm wrong, minsan tayo mga tatay, gusto natin tayong masunod. Hindi natin sila pinakikinggan. Aminin ko sa inyo, ganun din po ako minsan. Minsan, gusto magsalita ng anak ko, binablock ko kagad eh. Pero pagkatapos naiisip ko, dapat pala pinakinggan ko muna siya. Baka mamaya may point naman si pastor eh. Baka may point si tatay eh. Baka may point naman si anak eh. Mga kapatid, gusto ko pong imulat natin ang ating kaisipan. Kapag may naka-encounter tayo niyan sa ating mga pamilya, pakinggan din natin yung ating mga anak at kung paano natin sila ma-comfort in the nice way or in a Christian way. Hindi tayo lahat dito ay pamilyang Kristiyano, right? Hindi lahat dito nasasama mo si daddy, si mommy, o yung anak mo sa church. Dala ng trabaho or dala ng iba silang sekta. Pero tayong mga Kristiyano na, dapat gawin po natin yan. I-guide natin ang ating mga anak, i-comfort natin ang ating mga anak. Ito pa, challenge his children. Saan mo siya dapat i-challenge? Alam niyo po, natutuwa po ako, meron pong isang, hindi ko po sasabihin yung pangalan niya, nandito po siya sa isang pastor. Meron siyang mga bagay na sinasabi sa kanyang anak na pinakikinggan niya, sige, gawin mo kung ano yung nararapat. At mismo sa sarili niya, siya magdi-decide, oo, tama ka. Tama ka, daddy. Tama ka, tatay. Dapat pala pinakinggan kita. Minsan, china-challenge din tayo. Tayo mga ama, china-challenge natin yung ating mga anak para makita rin nila balang araw na tama si tatay. Tama tayong mga magulang. Meron po ako pong, sabi po doon, his goal was to urge the believers to walk in a manner worthy of the God who called them into His kingdom. Katulad nga sinabi ko, ang goal po ng mga pastor, katulad po ni Apostol Pablo, pinakita niya muna, bukod sa church, bukod sa gospel, pinakita niya dyan yung structure ng isang pamilya. Masarap po sa isang pamilyang sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Amen? Masarap po sa isang pamilya yung uhaw na uhaw sa gawain ng Panginoon. Yung hindi mo na kailangan sabihan. Yung bang maaga pa lang, naghahanda na sila sa kanilang sarili para pumunta sa church. Nakakalungkot mong isipin kapag may mga taong hindi nakaupo dyan. Alam niyo naman kung sino yung nakaupo dyan, diba? Nakaregister na dyan. O alam ko kung sino yung wala dyan. Nasa unahan, alam ko yan. Nasaan nga ba siya? Mga kapatid, kailangan makita mismo sa sarili natin. Most especially bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi po dyan, pakinggan ulit. Ayan, gumamit po ako ng isang reference na kung saan ay pinakikita po dito yung prodigal son. I-picture out natin si prodigal son. Sabi rin dito, basahin po natin para samahan niyo naman po ako, hindi lang ako nagsasalita. Okay. Luke 15:22-24, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Start. But the father said to his servant, bring quickly the best robe and put it on, and put a ring to his hand and shoes on his feet, and and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead, and this time again he was lost and is found, and they began to celebrate. Meron po akong in-underline dyan, napakinggan ko po yung isang pastor na binigyan niya ng pansin. Sabi ko, ano kinalaman itong sinabi niya sa aking mensahe na dadalhin sa oras nito? Sabi po ron, di ba, but the father said to his servant, yan po yung storya po ng prodigal son, di ba? Nagmadali yung anak, nakunin yung mana niya, at pumunta sa isang lugar, nakala niya sa isang lugar na yun, oo, nandun yung kasiyahan, nandun yung gusto niya. Pero dumating sa point of view, naubos yung pera niya. Ano ang ginawa ng isang ama? Patuloy na nananalangin, patuloy na sumisilip marahil sa bintana, patuloy na hinahanap ang kanyang anak. Kasi kapag alam mo sa sarili mong merong problema sa sarili mo, lalo sa iyong mga anak, hinahanap-hanap mo sila. At dumating sa point of view, sabi niya, nung nakita niya yung anak, sino unang lumapit? Yung anak ba, yung tatay? Ayon po sa mga nagbabasa. Sino unang lumapit?
Yung anak, yung ama. Yung ama. Diba? Nung nakita ng ama, yung kanyang anak, alam niya kasi kapag anak niya, alam niya kung ano itsura niya. Although yung kanyang anak ay talagang madungis na. Hindi niya na makikilala marahil. Pero kapag alam mong anak mo yan, kahit ano itsura niyan, kahit nagbago pa siya na itsura, alam mo kung ano siya. Kilala niyo pa ba yung mga anak niyo? Siyempre, anak niyo yan eh. Nung nakita na silip ng ama ang kanyang anak, nagmadaling tumakbo ang kanyang ama. Yun ang kagandahan ng wireless eh, no? Wala na kailangan ng mic. Yun ang kagandahan po, di ba? Nilapitan niya ang kanyang anak. Ano ginawa niya? Hinakap niya, di ba? Pwede niya sabihin, excuse me muna, sandali, maligo ka muna, ang baho mo eh. Ano ang una sinabi niya sa mga servants? Bring quickly the best robe. Tingnan niyo po yung salitang the best robe. Pwede naman sabihin niyang, bigyan mo siya ng damit. Hindi eh. Sinabi sa kanyang mga alagad, best robe. Pinakamaganda, pinakamahal, pinaka-espesyal. Bakit? Pinaliwanag po ng isang pastor doon, maganda yung pagkakasabi niya. Kung bakit binigay yung pinakamaganda para makover doon yung amoy. Diba? Ako niyo, parang ang hirap din kasi yumakap pag alam mo may amoy eh. Dito, diba, alam natin dito, kapag meron sa iyong yumakap na yung alam mong may amoy, pipilitin mo bang yakapin? Di ba medyo iiwas ka ng konti? Pag alam mo medyo iba na yung amoy ng kanyang lumalabas, medyo iiwas ka ng konti. Bakit? Lalo kung allergic ka sa amoy. Pero hindi pinakita ng kanyang ama sa kanyang anak yung amoy na naaamoy niya. Sabi niya, di ba? Quickly the best robe and put it on. At pangalawa doon yung ring. Itong ring na meron ako. Sabi niya, ibigay mo ang pinakamagandang ring. Marahil yung ring na meron yung bata o yung anak ng prodigal, yung ama, ay naibenta na dahil siyempre, wala na siyang pera. Pero meron pa rin nakareserbang ring. At ibinigay yon sa kanyang anak. Anong lesson nun, pastor? Ipinakikita pa rin doon sa storyang yon, kahit napakasama ng ginawa ng kanyang anak, sa kanyang ama, pinakita niya pa rin yung tunay niyang pagmamahal. Picture out natin yung ating Panginoon, diba? Alam natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos, alam natin ang Diyos ang namatay para sa atin, pero bakit patuloy tayong umaalis? Bakit patuloy tayong lumalayo? Pero diba, sabi ng Panginoon, come unto me, all who are labor and heavily laden, then I will give you rest. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganun din kamahal ng Ama ang kanyang anak. And the third thing, sabi doon, diba? And bring the fattened and calf and kill it and let us eat and celebrate. Nakuha niyo ba yun, diba? Pero in the later part, nagselos yung kapatid. Bakit naman si tatay, si daddy, parang special yata yung aking kapatid? Meron bang kayong mga ganyang anak na nagsiselos yung kapatid nyo sa isa? Meron. Buti pa kayo. Kasi ako nag-iisa lang yung anak ko eh. Wala siyang pwedeng pagselosan eh. Ang sinasabi ko lang po, sa istoryang ito, yung bang kapag nakita mo yung anak mong bumalik, nandun talaga yung pakiramdam mo na salamat sa Panginoon dahil nakumpleto na kami. Masarap po napakinggan, masarap pong makita na ang pamilya mo ay sama-sama at kumpletong dumadalo sa church. Kapatid, kung meron kang anak na hindi pa nakakadalo sa church, hindi pa gaano nakakilala sa Panginoon, buhusan mo ng panahon, suportahan mo siya, i-comfort mo siya, ipag-pray mo siya. One time, makakasama mo siya. Diba? Masarap din sa isang pastor na kanyang mga anak nagagamit sa ministry. Hindi sa ibang ministry. Natutuwa kami bilang mga pastor, natutuwa kami bilang isang pamilya na kapag yung anak namin ay nakakasama sa church. Ngayon, isipin nyo ngayon, pastor, kasi yung anak ko nasa Pilipinas, pastor, yung anak ko nasa ibang bansa. Yan po, dapat natin bigyan ng time. Hindi lang puro church. Dapat bigyan din natin ng time ang ating pamilya. Hindi lang dapat puro ibang bagay. Kasi minsan hinihingi din gusto din mag-voice out ng ating mga anak sa ating mga magulang eh. Kaya habang nabubuhay pa yung ating mga magulang, ibigay mo na yung pinaka-the best mo.
Actually po, may tinaano ko eh. 6 years back, bago po namatay yung aking magulang, aking nanay po, meron siyang binitawan salita sa amin, mga anak. At sabi niya, kahit pa lang isa sa anak ko, may tira kami sa bahay, mabigyan ng tahanan, masaya na sila. Kami po'y laking Maynila, wala kaming probinsya. Dala namin ang hirap, siyempre. Maynila ka eh. Pero alam niyo po, nung naramdaman namin mga anak, na kailangan namin gawin doon sa aming mga magulang, thank you. Nagpursige naman po si kuya, si ate, sa kay isang kapatid ko. Pero alam niyo po, ako po bunso. Salamat din sa aking asawa, kabiyak. Siya po talagang mas tumulong para makapagpundar ng bahay. Kahit mga 50 square meter o 55 square meter, kinuha namin, pinatayo. Alam niyo po kung sino nakatira doon? Nanay at tatay ko. Ano yung naramdaman nila? At ano yung naramdaman namin bilang anak? Yung bang binigyan nila yung time nila, binigyan nila yung best nila, kahit ganun lang kami noon, yung naramdaman nilang pinatira namin sila, na hindi namin sila pinagbabayad pinatira namin yung nanay at tatay namin. Bagamat namatay rin yung nanay ko, tuwan-tuwa pa rin tatay ko kasi every Friday nag-uusap kami. At alam niyo po, yan din po yung naging way na nakakilala ang tatay ko sa Panginoon. Kaya buo kami. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ito po yung leksyon. Hindi ako naiyak dahil sa sarili ko. Isipin niyo ngayon, habang buhay pa ang inyong mga magulang, pakita niyo yung pagmamahal niyo sa kanila. Minsan may mga magulang na hindi naman nagsasabi yan eh. Hindi naman katulad ko na nagsabi yung magulang ko. Na kahit man lang isa sa anak niya maipatira. Hanggang ngayon kasama ko ang tatay ko. At nakatira siya sa may bahay na kinuha namin. Kaya mga anak, gusto ko po sa oras ito, kaya kayo nandyan, lapitan nyo ang inyong mga magulang. Ipadama nyo na ngayon pa lang yung pagmamahal nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang. Pwede bang tumayo yung mga kabataan? Lapitan nyo ang magulang nyo. Huwag nyo lapitan para humingi ng pera. Lapitan yung magulang nyo, yakapin nyo, padayon ba nyo na habang nabubuhay sila, dad, tatay, ano man tawag nyo, nanay, mami, ibibigay ko, habang ako'y nabubuhay, mamahalin ko kayo. Alam nyo, yung maramdaman lang ng magulang na yung tunay na pagmamahal nyo sa kanila, tuwan-tuwa na sila. Yan. Salamat sa Panginoon. Sana pinicturean natin. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil pinapadama nyo bilang mga anak. Ngayon po, marahil lang iba sa inyo, wala rito. I-text nyo na sila. Mga anak, mga magulang, text nyo ang inyong mga anak. Importante po, katulad nga na sinabi ko po, hindi magiging maganda ang isang kapilya, hindi ka magiging good leadership o magtayo ng isang church kung ang pamilya mo ay sira. Katulad ng sinabi ko, dalawang institusyon ang tinayo ng Diyos, ang pamilya at ang church. Hindi mo pwedeng masabing a good leader ka kung hindi ka a good leader sa iyong mga pamilya. Kaya ito po yung leksyon na sa tingin ko, kailangan po natin gawin. Bilang pong conclusion, pagwawakas. Sabi po rito, as spiritual leader, we need to sacrifice and learn about parental leadership. Let us learn from the two metaphors we discussed. The nursing mother, gentle care, and the encouraging father, a loving guidance. Sana po yung makita natin sa ating sarili kung dapat ba at bilang isang ama, bilang isang nanay,
Dapat natin gawin ito habang tayo nabubuhay. At bilang mga anak, habang kayo nabubuhay pang inyong magulang, ipadama nyo na sa kanila. Huwag nang bukas na lang. Hindi, saka na lang. Bata pa naman si tatay, bata pa naman si nanay. Ang kamatayan hindi po nakabase sa edad. Magulat ka na lang, baka isa rito mawala. Sabihin nyo, si pastor kasi nagsilata eh. Namatay tuloy yung aking tatay, namatay tuloy yung aking nanay. Huwag naman ganun. Mga kapatid, ang sinasabi ko lang po sa oras sandaling ito, habang nabubuhay pa sa kanila, nabubuhay pa sila, ipadama mo. Ipadama natin ang tunay na pagmamahal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras at sandaling ito. Nakita na muna namin, Lord, ang aming sarili. Na kami, Lord, ay meron din pong pagkukulang sa aming mga magulang na dapat po naming maintindihan din at mabuksan ang aming kaisipan na habang nabubuhay pa yung aming mga magulang, ipadama po namin sa kanila ang tunay na pagmamahal. Kung paano sila nagsakripisyo, naghirap, pinalaki kami ng maayos, na kahit yung para sa kanila lamang ay una pa nilang iniisip ang kanilang mga anak, nabigyan ng magandang estado, na pag-aral lang maayos. Lord, sana po ay maalala din po namin, Lord, na balang araw kami rin po magiging ganap na nanay, tatay, mami, daddy, ay makita namin yung sarili namin sa aming mga magulang. Kaya, O Diyos, salamat Panginoon sa sandaling ito na naibahagi po namin, Lord, at naibahagi ko po, Lord, yung dapat po namin gawin bilang isang mga magulang sa aming mga anak para kami maging good leader. Lalo mo especially, Panginoon, sa mga kapilyang amin pong hinahawakan. Panginoon Diyos, imulat mo, Lord, ang bawat mga puso at isipan po namin at pananaw, Panginoon, bilang isang anak mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras sandaling ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Amen. Sige po, palakpakan nga po natin muli ang Panginoon sa mga salita niya. Salamat po sa ginamit niya. Salamat po sa buhay ng ating pastor. So, ngayon po ay meron po tayong bago. Tinatawagan ko po si Jess Asuncion. Pwede po ba tayong, ayan, ini-invite ko po kayo dito sa harapan. Ay, teka. Meron pa po bang mga bagong dalo? Dito po. Meron pa po bang mga bagong dalo? First time? Pwede po kayong, we invite you dito po sa harap. Kayong tatlo. Wala ba? Sige po. Amen. So, meron pa po ba? Welcome po ang mga bagong dalo. So, welcome po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Dito po tayo. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. Ito po ay Filipino Language Christian Congregation. So, under po tayo, the covering of National Evangelical Church. So, wala po kaming ibang tinataas dito, kundi ang ating Panginoong Jesus po lamang. So, we live in the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, Bible-based po tayo. So, pwede po bang malaman ang inyong pangalan? Saan po kayo dito sa Kuwait at saan po tayo sa Pilipinas? Okay po. Isa po magandang araw po sa bawat isa. Ako po si Brother Jess. Kasalukuyan po nakatira sa Farvania, Block 6. And I am from Valenzuela po. Morning po. Ako po si Mavis from Jabria at from Bacolod City sa Pilipinas. Good morning po. Ako po si Ellen Desono, taga Jabria, sa Pilipinas, taga Pangasinan. So, salamat po. So, we will pray. Let's pray for them, mga kapatid.
Sige, tayo po, itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord, we praise you and we glorify your name, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa na idinako nyo dito sa aming harapan. Lord, salamat sa mga buhay po nila that they choose, O Lord, to praise you and to worship you, O Lord. Lord, we pray for them, O God, na ingatan nyo nga po sila habang narito sila sa Kuwait. I-bless nyo nga po ang gawa ng kanilang mga kamay. Lord, be with them, walk with them, guide them, O Lord. And even sa kanila mga decision-making, Lord, we pray, Lord, na ikaw nga po ang patuloy na manguna sa kanila, O Lord. Lord, we pray, O God, na ito po ang simula, na makilala kanila, ang simula for their journey, O God, to you alone, O God. Lord, bless the work of their hands. I-bless nyo nga po ang kanilang mga sponsor. Bless nyo nga po ang lahat ng kanilang mga resources. Even, Lord, we pray na i-bless nyo nga rin po ang kanilang buong sambayanan, O Lord. Ingatan nyo nga po sila at kayo nga po ang patuloy na maghari sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po sa buhay nila at ikaw nga po ang patuloy na maglingap sa kanila, Panginoon. Salamat po. And i-bless nyo nga rin po ang mga taong nag-invite sa kanila. Salamat po. We entrust to you everything, Lord, in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen and amen. Sige po, let's welcome everyone. Po. I-greet po muna natin. So, ngayon po, dadako po tayo sa ating announcement. Sige po, ang ating pong announcement for Saturday. So, meron pong sport activity ang ating HOTK. So, actually, every Saturday po siya, 3 to 5 p.m. HOTK at 5 to 10 p.m. naman po is yung mga kalalakihan. So, we invite everyone, we encourage everyone, lalong-lalo na sa mga kabataan at sa mga kalalakihan na if you have time to attend yung ating sport activity, every Saturday po siya, welcome po ang lahat. Okay, intercessory prayer, every Friday po ito. So, ang naka-assign po sa July 24 is ang agape. July 31 naman po ay ang BOTR Sunday. Then sa next month naman po ay ang corporate prayer meeting, August 12, held by Shekinah. So Shekinah po, Shekinah Church, sila po ang mag-hold ng CPM sa August 12. Okay, so MBPS, Men's Virtual Bible Study every Wednesday via Google Meet, 8:30 p.m. So sa lahat po ng mga kalalakihan, so we encourage everyone na mag-join po tayo sa Men's Virtual Bible Study. So hindi lang po dito sa Kuwait, kung meron po tayong mga kakilala, kahit outside Kuwait, we can send them the link para po makapag-join din po sila. Okay? And then meron po tayong virtual church, no? Ito naman po ay every Sunday and Wednesday. So, every Sunday 10:30 p.m. and Wednesday naman po ay 11 p.m. Sa lahat po ito na hindi nakaka-attend, kung meron po tayong mga kakilala na hindi nakaka-attend ng face-to-face, no?
dahil sa time nila o hindi mga nakakalabas, walang day off, we can send them the link, we can invite them to join po sa ating virtual church. So every Sunday, 10:30 and Wednesday, 11 p.m. Approach nyo lang po yung mga leaders nyo to send them para po sa link. Okay? So, sige po. Meron pa po. Tinatawagan ko po ang si Pastor Jane. Thank you, Pastor Mike, for reminding us. Parents, ang laki po ng ating role na ginagampanan at gagampanan. Even during child dedication, nasabi ko doon, for example, yung batang dinedicate ng less than 1 year old. Itong araw na ito, hindi ito maalala ng anak ninyo that they were dedicated. So in effect, you yourselves are dedicating yourself sa ating Panginoon. Asking God to help you raise the child. Kasi mahirap po talaga. Even if you follow the Lord, even if you walk the talk, it is not a guarantee that the children ay susunod. But let us be like the father sa yung prodigal son, always waiting, praying for his son. Hindi naman po niya pinasiay kung nasaan yung anak niya para bumalik. Just keep praying for your children na kung medyo nahiwalay ng landas, mahimasmasan, matauhan, at manumbalik sa ating Panginoon. I like that picture na when the child was afar off. Ito yung picture na narinig ko kay Greg Laurie, one of my favorite kumbaga evangelist, Greg Laurie. Nung nakita niyo anak niya afar off, the father breaks into a sprint. Tumakbo siya and covered his son with his robe. Because in the Mosaic law, ang isang bata na nagbigay ng kahihiyan sa magulang is guilty and punishable by death. So the father embraced his son, covering him with his robe, while yung mga tao ay tumatakbo, may mga hawak na bato to kill the son. What a picture of a father's love covering his son, protecting from harm. So mga magulang, kahit po ang mga anak natin maging medyo may katigasan ng ulo, na doon pa rin dapat ang pagmamahal. Amen? Amen. So thank you, Mike. We ask si Pastor Ver kung meron tayong, if the evangelical church can provide us a room for Bible study, yung discipleship. Kasi napapansin po natin na we need yung Bible discipleship courses sa mga nagde-desire. Kasi ang init po naman talaga. So praise the Lord, yung mismong room ng Hot K, from 8 to 9, ibinigay po sa atin yun ng Evangelical Church. 8 o'clock in the morning to 9 o'clock. So kung kayo gusto mag-aral in a course, please register. Kanino magre-register? Oh, wala si Mitch. Kung wala si Mitch, sinong kapalit ni Mitch? Ayan po, pakita yung AJ. Ito si AJ, ito yung kapalit ni Mitch eh. Mag-register po kay AJ. yung desiring na magkaroon ng pag-aaral. Kasi seriously, yung mga leaders po natin, they grew in their faith, in their walk with the Lord, because they underwent any discipleship course. Kung gusto nyo lumago sa pananampalataya, please register. I highly recommend it. Ito rin yung sinasabi sa atin ng Panginoon. To be disciples. Ang isang disciple, lifelong yan na learner ng ating Panginoon. Kahit po mga pastor na po kami, we are not yet there. Patuloy pa kami nag-aaral. So lahat po tayo mag-aaral. So yung gusto talaga, desirous of learning more about the Word of God, please register. Anyan po si AJ, lapitan nyo lang po siya. And then we can determine kung anong course ang ating pag-aaralan from 8 to 9. And siguro, let's be, kumbaga, diligent with that time, 8 to 9, kasi yung mga dancers po natin ngayon, baka kailangan din nila ng room to practice. But pwede rin siguro doon, 9 o'clock. O pag nagpakita na kayo ng mga 8:45, baka tapusin na nila kasi nandun na kayo yung pag-aaral. Okay, so, praise the Lord. God is still keeping us safe sa lahat ng sandali.
Hindi pa rin nawawala yung mga siren in the morning, in the wee hours in the morning, 2:30, 2:45. Pero praise the Lord, iniingatan po tayo ng ating Panginoon. So these are difficult times. Sa inyong mga satellite churches, be careful na yung magkukumpulan sa elevator na nakikita kayo doon, just be very careful. Okay? Let's stand for the closing prayer and benediction. Lord, maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Truly that it is such a great privilege. Sometimes really daunting, O God, na maging mga magulang. To live and walk the talk upang masalamin ng mga anak po namin ang pananampalataya na gusto namin ipasa sa kanila. Lord, many times we fail. But Lord, we keep coming back. We keep walking the walk that you have purposed for us as parents. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging mahinahon at patuloy na mapuno ng pag-ibig ang mga puso po namin sa aming mga anak. Lord, even if they're walking in the ways na hindi po namin gusto, help us, Lord God, to guide them, to lead them, to nurture them. Salamat, Panginoon, for entrusting us these precious souls. And once again, we declare, Lord, that apart from you, hindi po namin kayang turuan, tulungan ng mga anak po namin na lumakad ng naayon sa pananampalataya, Panginoon. Help us, God. We are nothing apart from you. And so, Lord, I pray for every mother, for every father na nandito, even, Lord God, na nasa online. Nagampanan po namin with firmness, even with tough love, upang maturuan namin ang aming pong mga anak. Maraming salamat, Lord God. And I pray, Lord God, for these children, that as they watch their parents walking the faith, nawa, Panginoon, maintindihan po nila that as they honor their parents, they're honoring God. Maraming salamat, Panginoon. And because of that, if they honor their parents, if they honor God, they will live a long life in this earth. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord God, that all throughout this month of July and August, we will be learning the book of 1 Thessalonians. Lord, it is a challenge for all of us to read ang libro pong itong aklat po ni Paul, upang lalo po naming maunawaan ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Now may the Lord bless you and may the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give to you His perfect peace. May the love of God, our Heavenly Father, the amazing grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, and the sweet everlasting fellowship of the Holy Spirit be with us. Brothers and sisters, love God, love your parents, honor the church, and we will have harmony in the house, in our home, and in the church. In Jesus' name, amen. Amen. Let's continue to worship the Lord.